Gabi-gabi ay nagbibiyahe si Mang Turo, isang jeepney driver na kilala sa kanyang tiyaga at pag-ugali. Huling pasada niya ang ruta sa may Matintiman Road, isang kalsadang halos walang dumadaan pag sumapit ang 12:00. Madilim ang paligid, ang mga poste ay malabo ang ilaw, at ang hangin ay tila may dalang malamig na bulong. Noong gabing iyon, kakaiba ang katahimikan. Kahit makina ng jeep ay parang ayaw humuni. Habang minamaneho niya ang jeep, bigla siyang nakakita ng babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada, nakalumang puting bestida, nakayuko, at tila nanginginig sa lamig. Pasahero, bulong ni Mang Turo sa sarili. Huminto siya. Dahan-dahang sumakay ang babae. Hindi nagsalita. Hindi tumingin sa kanya. Umupo lang sa pinakadulong bahagi, sa tabi ng ilaw na halos mamamatay na. "San po kayo, ma'am?" tanong niya. Walang tugon. Napangiwi si Mang Turo. Siguro pagod lang, wika niya, sabay kambyo ng jeep. Pag-arangkada niya, napansin niyang malamig ang loob ng jeep. Mas malamig kaysa kanina. Parang may aircon kahit wala naman. Sumulyap siya sa salamin. Ang babaeng pasahero nakayuko pa rin. Nakapulupot ang matagal na buhok sa kanyang mukha. Pero habang tumatakbo ang jeep, may napansin si Mang Turo. Para bang unti-unting nagbabago ang anyo nito. Mula sa salamin, nakita niyang ang balat ng babae ay namumutla, halos kulay abo. Ang ligaw na buhok ay lumalabo, para bang nalalaglag. At may lumilitaw na mahabang sugat sa gilid ng leg. Napakapit si Mang Turo sa manibela. "Ma'am, okay lang po kayo?" Dahan-dahang tumingin ang babae sa salamin. Mapuputi ang mata. Walang itim. Walang ekspresyon. Para bang patay. Napaatras si Mang Turo, halos mabitawan ang manibela. Napahinto ang jeep. Paglingon niya sa likod. Wala. Walang pasahero. Walang bakas ng babae. Pero nakabukas pa rin ang pinto ng jeep. Sumasayaw sa hangin. Hindi pwede may sumakay kanina ni. Pinagpapawisan si Mang Turo kahit malamig ang hangin. Biglang may kumalampag sa bubong ng jeep. Sunod, may kumayod na parang kuko sa gilid ng sasakyan. Sunod, may malamig na hiningang dumaan sa batok niya. "Ibaba mo ako eh." Isang paos na boses. Nanggagaling mismo sa likod niya. Kahit wala namang tao. "Dito ako namatay." At bago pa siya makalingon. "Ile!" May lumitaw na mukha sa salamin. Ang parehong babaeng kanina, ngayon ay duguan, basag ang ulo, at may itim na mansa ng langis sa pisngi. Nakakunot ang labi, ngunit parang nanghihingi ng saklolo. "Ibaba mo ako dito." Nabitawan ni Mang Turo ang manibela. Ang jeep ay humarurot mag-isa pababa ng kalsada. Nakontrol niya ang manibela at nakapagpreno sa mismong tapat ng isang lumang poste, kung saan may nakasalampak na lumang marka ng aksidente, tuyong bulaklak, kandila, at kupas na litrato ng isang babae. Paglingon niya sa salamin, wala na ang multo. Ngunit may naiwang yapak ng paa sa sahig ng jeep, basa, malamig, parang bagong buhat sa ulan. Hindi na siya nagbalik sa prosesyon ng hating gabi. Umuwi siya na nanginginig, hindi maipaliwanag ang nakita. Kinabukasan, lumapit siya sa mga tanod sa lugar. May sumakay na babae kagabi. Nakaputing bestida. "Huminto ako dito," tapos bigla siyang. Hindi niya matapos. Nagkatinginan ang mga tanod. "Sir, 10 taon na yan," wika ng isa. Diyan mismo natagpuan yung bangkay ng isang babaeng nabangga. Nakaputing bestida. Hindi raw siya umabot sa ospital. Hanggang ngayon, dagdag ng isa, sabi ng mga driver sumasakay pa rin. Napalunok si Mang Turo. Hindi siya makapagsalita. Ang sabi, patuloy ng tanod, humihingi raw siya ng pakiusap. Gusto niyang maihatid sa kung saan siya dapat makarating noong gabing namatay siya. Pagbalik ni Mang Turo sa jeep, may napansin siyang papel sa sahig, hindi niya nakita kanina. Isang lumang bus ticket, luman at halos mapunit. Ang nakasulat sa likod. "Maraming salamat." At sa mismong upuan kung saan siya naupo. May marka ng upuan na basa, na para bang may nakaupo pa rin hanggang kanina.